Ito guys, nakikita natin na mahal kayo ng person nyo. Babalik ito mga kapiksi, lalo na kung naghiwalay kayo, guys, no. Malakas yung tama sa'yo nitong person mo. Pero ngayon, ano to guys, nag-i-emo. Nasa emo mode siya ngayon, mga kapiksi. Ito yung reason, no, yung nag-heal siya. Hinahanap niya yung sarili niya actually. Parang he or she is trying to find themselves, trying to better themselves, no, kagaya nga nung sabi niya kanina. Ay, hindi pala ito yun. Pero yeah, parang they're trying to better themselves, mga kapiksi. At saka parang ina-analyze niya kung ano yung mga pagkakamali niya, no? Kasi nga meron siyang guilty peg dito, guys. Hello guys, hello Sagittarius, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is feelings reading. Anong nararamdaman niya sa'yo? So titingnan natin guys kung anong nararamdaman sa inyo ng inyong partner o specific person. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo guys, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo, pwedeng magkabaliktad yung roles. If in case hindi kayo nakaresonate dito, try nyong panoorin guys yung video dun sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo, mga kapiksi. So unahin natin tong deck na to guys. Tingnan natin yung mga mensahe sa inyo ng inyong person. So ilatag muna natin lahat guys. So for some of you guys, pwedeng hiwalay na kayo nitong person mo, pwedeng hindi kayo hiwalay pero hindi kayo nag-uusap. Yung iba sa inyo guys, pwedeng ano pa lang, no, nasa friend zone pa lang kayo nitong person na to. Sabi niya, I want to be more than friends. So kung nasa friend zone pa lang kayo mga kapiksi, this is a sign na maaaring may gusto din sa'yo yung person mo, and gusto niya na pwedeng gusto niya na magkaroon kayo ng romantic relationship, mga kapiksi. For some of you mga kapiksi, itong person mo nasa healing stage siya, especially kung nagka-away kayo or nagkaroon kayo ng problema, mga kapiksi. This may also be the reason kung bakit hindi sila nagre-reach out kung nasa ghosted stage kayo ngayon. Inaasikaso muna or inaayos muna niya yung sarili niya, mga kapiksi. This person may be having a lot of emotional damage, no, or emotional baggage guys, kaya parang gusto niya munang ayusin yung sarili niya. You speak to me through music, mga kapiksi. Every time na may mga naririnig siyang kanta, guys, parang yung mga lyrics ng mga kanta na yon tumatama sa kanya, no, and naaalala kanya every time na naririnig niya yung mga kanta na yon, or kung meron kayong mga favorite songs or playlist together, mga kapiksi. So, naisip ka niya guys. Okay? Alright. So, yeah. Comment down below if feeling nyo nakaresonate kayo dyan guys. Tingnan natin yung mga emosyon, no, sa relationship nyo. Pwedeng nararamdaman nyo, nararamdaman nila. Pwedeng nararamdaman nyo parehas, mga kapiksi. So, guilty, no? Merong guilty, mga kapiksi, sa pwedeng sila ito guys, no? Or pwedeng kayo din kasi meron siyang healing So pwedeng hinihil niya yung sugat niya dahil may nagawa ka sa kanila, or pwedeng sila mismo yung guilty. Kaya kahit na guilty siya, tinamaan siya, no, kaya inaayos niya yung sarili niya. Ganun naman yun, 'di ba? Syempre kapag guilty sila, sometimes tinatamaan sila, and yeah. And then, ito naman, meron namang safe na energy dito. Feeling ko, energy nyo ito, mga kapiksi, na parang feeling ko, nung nawala sila sa buhay nyo, parang you felt secured, mga kapiksi. Kumaga parang, yung iba sa inyo, parang mas okay na sa inyo na wala sila sa buhay nyo, or wala kayong communication. Parang you felt at ease. Na parang wala na kayo masyadong iniisip na sakit ng ulo, ganyan, especially kung may nagawa silang hindi maganda sa inyo. Parang iniisip nyo na mas nakakabuti pa para sa inyo na it's either maghiwalay na lang or no contact. And itong exhausted guys, no, pwedeng parehas kayo nito na nararamdaman na parang napagod na rin kayo. Kung meron kayong mga ongoing issues ng person nyo, mga kapiksi, and
etong exhaustion na to guys, mas lamang to sa side niya, kaya siya yung nag-heal guys no. Parang mas lamang yung pagod niya kesa sa pagod nyo mga kapiksi, or pwedeng parehas lang, but malaki yung ano niya impact sa kanya guys. Okay, so yeah, comment down below Sagittarius if feeling nyo nakaresonate kayo dyan. Tingnan natin guys yung totoong nararamdaman ng person nyo. Shuffle ko to guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. So sa lahat ng interesado mga kapiksi, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, Sagittarius guys, kayo represent ng King of Wands. Ito yung ating feelings energy. Ito guys, nakikita natin na mahal kayo ng person nyo. Babalik ito mga kapiksi, lalo na kung naghiwalay kayo guys, no? Malakas yung tama sa'yo nitong person mo. Pero ngayon, nag-i-emo. Nasa emo mode siya ngayon mga kapiksi. Ito yung reason, no? Yung nag-heal siya. Hinahanap niya yung sarili niya actually. Parang he or she is trying to find themselves, trying to better themselves, no? Kagaya nga nung sabi niya kanina. Ay, hindi pala ito yun. Pero yeah, parang they're trying to better themselves mga kapiksi. At saka parang ina-analyze niya kung ano yung mga pagkakamali niya, no? Kasi nga meron siyang guilty peg dito guys. Parang gusto niya ring malaman kung talagang mamimiss ka ba niya, or actually gusto niyang malaman kung mamimiss mo siya kapag malayo siya sa iyo, kapag hindi ka niya kinokontak, ganyan. Kasi itong person mo, ikaw ang kaligayahan nito no? He or she is definitely in love with you, emotionally satisfied siya sa'yo mga kapiksi. Pero syempre, di naman din sila perfect guys, no? So maaring may mga nagawa talaga silang kasalanan sa inyo, and itong person na to palagi kanya nasa isip mga kapiksi. Pero yung iba sa kanila guys, pwedeng hindi rin sila makapag commit, no? Kumbaga parang hindi nila maibigay sa inyo yung 100% na commitment nila. Pwedeng busy sila sa trabaho mga kapiksi, or pina-priority nila yung pagtatrabaho nila, and sometimes na may misinterpret nyo yun, na naiisip nyo na wala silang time sa inyo, hindi ka mahalaga sa kanya, ganyan. Pero hindi niya alam kung paano i-explain sa inyo mga kapiksi, na parang hindi siya masyadong magaling sa salita or sa pagpapakita ng emosyon kung gaano nila kayo kamahal. Pero definitely guys, itong person ito, malakas tama nito sa inyo. Yan yung masasabi ko sa inyo. And sabi ko nga sa inyo guys, lagi kang iniisip nito person na to, lagi kanyang naaalala, no? Yan, no? Itong you speak through me through music guys. Palagi kang nasa isip ng person mo, parang lahat na lang ng kantang marinig niya, ganyan, inaalay niya sa'yo or what. Especially guys, kung palagi kayong nakikinig ng pampabalisa, subliminal. So kapag pinakinggan nyo yun guys, as in literal na 24/7, pagising niya hanggang pagtulog niya, talagang iisipin nila kayo mga kapiksi. So meron ditong presence, to guys, nagsisisi ito, no? Nagsisisi siya. Meron ditong presence ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo. So for some of you, maaaring may ganyang sign sila sa kanilang natal chart. So nagsisisi talaga sila mga kapiksi dahil sa sobrang guilty peg nila dun sa mga
dun sa nagawang kasalanan nila sa inyo. Nandun talaga yung nagre-reflect siya sa mga nagawa niya. Pinagsisihan niya yon, although for some of you baka hindi niya masabi sa inyo ng diretsahan, especially kung binlock nyo tong person na to. Gusto na nitong bumalik actually, parang gusto niya nang lumapit ulit sa inyo, mag-reach out, pero nag-iipon ito ng lakas ng loob, at saka hindi nga kasi siya magaling magsalita. So parang nandun yung nag-iipon siya ng lakas ng loob. Ba't siya nag-iipon ng lakas ng loob? Kasi natatakot ito sa'yo na baka pagka nag-reach out sa'yo, galit ka pa sa kanya, rat-ratin mo pa siya, sigaw-sigawan mo, or maramarahin mo, yung mga ganun. So ayaw niya ng mga ganong eksena, mga kabigsi. Tsaka gusto niya, kapag bumalik siya sa'yo, yung tipong ready na siya, yung tipong kaya ka na niyang panindigan, yung tipong kaya niya nang ibigay sa'yo yung 100% ng attention niya, ng pagmamahal niya, yung tipong kaya niya nang patunayan talaga, hindi lang sa dahil nararamdaman niya, kundi pati sa gawa. Kasi yun nga, parang medyo timid itong, hindi ko alam kung timid ba or iba, hindi ko alam kung timid guys pag sinabing timid parang nangingimi, 'di ba? Pero parang ano siya, hindi talaga siya expressive na tao, no? So pwedeng dahil sa environment niya din, guys, or hindi siya lumaki na ganun. Maraming dahilan guys kung ba't mga ganun. So hindi lahat ng tao sweet, hindi lahat ng tao malambing. Kailangan nyo maintindihan yun, mga kapiksi. Pero hindi porket hindi sila malambing, hindi nila kayo mahal. Ganun lang talaga yung personality nila, kasi ganun sila na program, mga kapiksi. Okay? Alright. So yeah, comment down below, Sagittarius, if story nyo ba to, if naka-resonate kayo, mga kapiksi. Kung gusto nyo silang bumalik, pakinggan nyo lang yung mga subliminals natin, pampabalik, pampabalisa, ganyan. So yeah. And ito yung ating mga playlist, mga kapiksi. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe. Ito yung ating mga relationship subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.